Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. If you don't know how to change the brake fluid of your bike, and if you don't know how to bleed the brakes, then this video is not for you. Don't watch this video because it's not gonna make any sense. But if you are into DIY at ikaw mismo nag-aalaga ng motor mo and you know how to change the brake fluid and how to bleed the brakes, then here are some tips. Okay, here are some tips based from my experience, learning from your mistakes. Now, first thing, siguro tingnan natin dot 4. So yung dot 4 tsaka dot 3, pustahan tayo. Kapag tinanong mo yun sa mga shops, bibihira o baka wala ang makapagsabi sa'yo ng kaibahan ng dot 3 at saka dot 4. At ang sasabihin sa'yo, pwede na yan, okay na yan. Or ang sasabihin sa'yo, ano ba yung nakalagay sa manual? Kung dot 4, dot 4. Kung dot 3, dot 3. Pero di ba mas magandang kahit man lang papaano maintindihan natin bakit dot 4 ang nirecommend sa bike ko dito rin sa bike na to at sa bike na yun. Bakit dot 4? Pero doon sa kotse, dot 3. Yung ibang sasakyan dot 3. So ano bang kaibahan? Napakasimple lang, isang bagay lang ipo-point out ko. Itong dot 4 meron siyang mas mataas na boiling point. Ang kagandahan kapag mas mataas yung boiling point ng dot 4 compared to dot 3, ibig sabihin if you are heavy on braking, or let's say napunta ka sa ride na let's say twisties, downhill, so you are on the brakes, off the brakes, on the brakes, off the brakes, you're trail braking and you're doing brake modulation, ibig sabihin mas exposed yung brake fluid sa high temperatures kasi gamit na gamit eh. Ang kagandahan kapag mataas ang boiling point, so mas magpe-perform ng mas maayos ang dot 4 compared to dot 3 in terms of handling yung temperature, higher temperature. Okay, that's it. That's the difference between dot 3 and dot 4 na hindi mo maririnig na sasabihin sa'yo sa mga shops. Mas mataas ang boiling point ng dot 4. Now, okay, but if your manual says dot 3, okay lang gumamit ng dot 3. If your manual says dot 4, then wag kang gagamit ng dot 3, gumamit ka ng dot 4. If your manual says something else, then yun yung gamitin na brake fluid. Okay, another tip is kung dalawa yung front yung calipers, okay, front calipers, you start bleeding from the furthest caliper. So tingnan mo yung routing, ito yung main routing ng brake line. Pumunta muna siya dun sa kanan, tapos from the right side nagkaroon siya ng extension going to the left side. So yung left side caliper sa bike ko ang pinakamalayo. So I will start bleeding from the left caliper. Dito sa XSR, it's the same thing. Pinakamalapit yung kanan, nag-branch out. Wait, no. Okay, wait, I stand corrected. O ito, baligtad. Dito sa XSR, pumunta muna sa kaliwa na caliper yung main brake line, tapos nag-branch out siya papunta sa kanan. So dito sa XSR 900, kung i-bleed natin yan, unahin natin tong kanang caliper kasi siya yung pinakamalayo yung linya. Okay, the logic behind that is kung mag-bleed tayo dun sa pinakamalapit, itong fluid na nandito sa linya na to, there's a good chance na mamaya pag nag-bleed tayo dito, baka humalo siya dun sa una nating binilid. So ngayon, ang mangyayari, hindi natin mapapurge yung ng maayos yung old fluid compared to kapag nagsimula tayo sa pinakamalayo, malinis na agad yung linya na to. Paglipat natin dun sa main line,
kahit humalo man ito, yung fluid dito, mag-circulate man pabalik dun, okay lang kasi malinis na to yung nandito. Okay. But to make things easier, mas maganda to make things easier. Another tip, although medyo mahal to, gagastos tayo. Kung gusto talaga natin na ma-purge yung line ng sobrang ganda, sobrang sinop, kumuha tayo nung brake bleed kit na kinakabit sa compressor. Ang gagawin doon, hindi na tayo bobomba sa taas doon sa caliper. Ang mangyayari, hihigupin na lang dito, i-open natin yung bleed valve, hihigupin ng compressor yung old fluid, tapos isarado natin, tapos top up lang ng top up doon, tapos sarado na natin, tapos na, hihigupin niya lahat yun. Tapos yun nga lang, medyo magastos sa fluid yun kasi medyo mabilis yung higop, malakas yung higop, at yun nga, magastos yun dahil bibili ka nung brake bleeder na yun, tapos bibili ka pa ng air compressor. So anyway, ngayon pagkatapos nating i-bleed dito sa pinakamalayo, yun namang sunod na caliper, then doon naman sa taas kasi yun yung pinakamalapit. Another tip, ito medyo delikado to. Kung hindi kayo maingat, mahihirapan kayong baka magkaroon pa to ng damage sa motor nyo. Okay, so ang ginagamit ko, ito galing sa ospital. Okay, na-eksperimento ko na to, na kapag nandito to sa baba at nakaroute yung hose dito, pag umikot dito, tapos dito sa brake bleed, sa bleeder valve, paglabas ng old fluid, meron siyang na-stack up na parang air pocket dito bago pa siya bumaba dito. At yung air pocket na yun, minsan gumagapang pabalik yun. So binago ko ang pwesto, ni-stretch ko, gumamit na ako ng mas maikling hose, wala pa rin nangyari. Meron pa rin siyang air pocket. Medyo nakakatakot lang. Ito, siguro dahil OC ako may pagka-OC ako. So nag-aalinlangan ako kasi yung air pocket na yun pwedeng gumapang pabalik. Na-realize ko or natuklasan ko na kapag itong pinupuntahan ng old fluid is mas mataas ang pwesto, tapos yung hose niya is pababa, dire-diretso dito sa bleeder valve dito, yan. Yung air pocket na yun, hindi siya, walang air pocket. Pag-bleed ko ng pag-bleed, angat ng angat yung old fluid, angat ng angat doon, tapos mapupuno yung lalagyan. Kaya itong lalagyan ko, dito ko nilalagyan. Yan. Ganyan ang pwesto niya. Yan. Now, this is a very difficult thing to do kung medyo clumsy ka or kung hindi ka maingat. Pero walang sisihan ha. Ito tip lang based from my experience. Pag ganito ang pwesto nito, dire-diretso yung hose dito, wala akong nakikitang air bubbles or air pocket. Sobrang ganda ng purging ng fluid. So mas tiwala ako na nagpa-purge ko lahat yung air bubbles. Yun nga lang, iingatan ko to kasi pag ito nalaglag o natumba, sira lahat yung pintura na babagsakan niya. So maingat ako pag ginagawa ko to. Ang ginagawa ko actually dyan, itinetape ko siya dyan sa mga pwedeng pagtapean sa kanya para hindi siya gagalaw o hindi siya madagil man siya, hindi siya mahuhulog. Pero this is very effective para yung air bubbles dito sa hose na dire-diretso dito sa baba, wala yun, hindi mangyayari yun. Now, ang tricky part dito is nung ito na yung binibleed ko, okay, yung nasa master na, so actually sinasabit ko na lang siya dito. So para siya naka-IV, para siya naka-dextrose, para dire-diretso yung linya pataas. Yun nga lang, again, sobrang ingat kasi pag nahulog yun, sira lahat ang pintura ng motor ko. So it's gonna be messy. Okay, another tip na natutunan ko rin to sa based on experimenting and okay, kapag nag-top up na tayo ng fluid, hindi naman talaga natin kinakailangan bombahin ang brake lever. Inaalala ko lang kasi na kapag bomba ng brake lever, yung friction nun dun sa piston,
syempre binibleed natin, 'di ba? So yung friction na yun, nagkakaroon ng unnecessary movement, kumbaga excessive movement dun sa mga components sa loob. Ang ginagawa ko, pagka-top up ko, okay, pagka-top up ko ng brake fluid, papagpahingahin ko yung brake lever, siguro mga 5 seconds. Then I will just gently squeeze the brake hanggang sa maramdaman ko yung pressure. I will release it, squeeze it again, dahan-dahan. Pag naramdaman ko yung build up ng pressure, i-release ko. Yung third squeeze, yun na yun. Third squeeze, build up ng pressure, pirme. Okay, pirme lang dyan. Tapos o-open ko na yung bleeder valve. Tapos lulubog to. Pag lubog nito, huwag niyong bibitawan. Of course, alam niyo na yun, di ba? Marunong na kayo mag-brake bleed. Tapos isasarado na yung bleeder valve, saka ko pa lang siya i-release. Pero another tip, i-release nyo siya ng dahan-dahan. Kasi pag bigla nyo siyang ni-release, tas nag-equalize yung pressure dito sa loob, pwedeng may makalusot na air bubbles or air pocket. But anyway, again, that's just based on my experience. Another tip, okay, so na-bleed na natin yung left caliper, yung right caliper, yung master, na-bleed na natin lahat, okay na tayo. Top up na natin, tapos na tayo. So ang ginagawa ko naman, overnight, itinatali ko yung brake lever katulad nito ng naka full press. Ang kagandahan nito, okay, one thing, kapag naka full press yan overnight, minimum na siguro is 4 hours kung takot kayo na overnight. Pero in my experience, wala namang problema overnight. Lagi kong ginagawa overnight. Kapag naka full press yan, so may build up ng pressure yan, kung meron man dyang leak, kung meron mang leak yan, posible paggising ko kung kinabukasan, makikita ko yung sahig, puro tagas yan, or makikita ko yung mga brake caliper na yan, may mga tagas yan, makikita ko yan isa-isa yan, may magkakaroon ng tagas yan. Okay, so I will keep the brake lever squeezed overnight, yung build up ng pressure na yun. Now second advantage to that is ito, may pagka-science na naman to. So pag may build up ng pressure dito sa master cylinder, okay, may build up ng pressure sa linya hanggang sa baba, kung meron mang air bubbles or air pockets na nandiyan dyan, it wants to go up. It wants to go up. And overnight, minimum 4 hours, kapag naka-squeeze yung preno na yun sa taas, yung lahat ng air bubbles dyan na naiwan at hindi na said, aangat yun, gagapang yun dahan-dahan. Paangat dyan, dito, angat dito, angat dito. Pag angat nila dito, yan dyan, lalabas siya dito sa fluid tank. At yun na. So na-purge mo na, mapapurge mo na completely yung system of air bubbles. So bukas ko na yan tatanggalin yung brake lever. And that's it. I'm done with changing the brake master, changing the brake fluid sa front brakes, and bleeding. Of course, kasama na syempre. Pag hindi ka naman pwede magpalit ng brake fluid nang hindi mo bi-bleed ng brakes, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, if you don't know how to change the brake fluid of your bike, and if you don't know how to bleed the brakes, then this video is not for you. It will not make any sense. Another tip siguro, medyo maraming nalilito dito at marami ka rin makukuhang misinformation sa mga shops. Every 2 years, nire-recommend ng service manual na palitan ang brake fluid. Whether nagamit mo yan ang bike mo o hindi, kahit na mababa yung mileage niyan, kasi over time, ang brake fluid ay nag-a-attract ng moisture because ang brake fluid ay hygroscopic. Hygroscopic. Anyway, basta yung term na yun. Okay? Hindi ko na gagawing technical, basta nag-a-attract siya ng moisture. Okay? Now, kapag nag-attract yan ng moisture, maapektuhan yung boiling point niya, maapektuhan yung performance over time. Over time. So 2 years ang nakasaad sa manual. Ako, nagpapalit talaga ako every year, yearly, para lang masigurado, kasi nga may pagka-OC ako. But anyway, wear gloves kasi kung sensitive ang inyong mga balat,
Delikado yan sa brake fluid. I will see you on another video.